Ako si Maria at ito ang aking kwento. Mommy! Malakas sa tawag ni Patricia sa kanyang ina at pumasok to sa loob ng kwarto ng mga to. Ano ba yon, Patricia? At kumakasigaw ka para nasa kabilang kanto ko? Tanong ni Angelo habang nakataas ang kilay. This is important. Elvira is back. She is back. Natigilan si Angelo dahil sa sinabi ng anak. Pinupunasan niya ngayon ang asawa dahil gabi na at kailangan nilang matulog. Agad niyang binitawan ng hawak na pamunas at nilapitan ng anak. Are you telling the truth? Tanong niya dito na kinatango ni Patricia. She talked to me. Hindi na siya tulad ng Elvira noon na madaling manipulahin, Mommy. Ang tapang na niya. Anong gagawin natin? Baka masira lahat ng pinano natin. Hindi pwede. Frustrated na sabi ni Patricia at napasabunot pa sa kanyang sarili dahil sa kaba sa maaaring mangyari. Inawakan naman ng ina ang kanyang dalawang kamay at inilis yon sa pagkakasabunot ng buhok niya. Anak, calm down. Hindi dapat tayong matakot. Siya dapat ang matakot. Marami tayong pwedeng gawin. Isa pa rin siyang mahinang babae na walang ibang masasandalan. Napaisip si Patricia dahil sa sinabi ng ina niya at maya-mayang napangiti at tumango sa ina. Tama ka, Mommy. Ngiting sabi nito. Siya lang mag-isa habang tayo magkakampi. Siguradong papabagsak natin siya kaagad. Tumango ng sunod-sunod si Angelo sa sinabi ng anak. This time sisiguraduhin ko. Magiging totoo ang pagkamatay niya. Dugtong pa ni Patricia. That's right, anak. Hayaan mong siyang lumapit sa atin at sisiguraduhin natin pagsisisihan niyang bumalik siya sa Pilipinas. Tama ka dyan, Mommy. Malaki ang ngisi ng mag-ina habang si Robert nakakayob ang kamao sa kanyang kinalalagyan. Gusto niyang sumabat sa mga to at sigawan sila, ngunit di pa niya magawa dahil mahina pa siya. Kahit papano nararamdaman niya ang paa niya at sigurado siya, konti na lang makakalakad na siya. Sa oras na gumaling siya, uunahin niya ang kanyang pangalawang asawa at anak nito. Pinagsisihan niya ng mas minahal niya ang mga to samantalang siya ay hindi pinahahalagaan at sinasaktan pa ang kanyang anak. Hindi siya papayag na magpatuloy pa yon. Kaya't siya rin ang tutuldok ng bagay na siya naman talagang naging dahilan. Gabi na makauwi si Elvira dahil sinundan pa niya ng palihim ang mga ito. Wala siyang pakialam sa kanyang ate Patricia na nakikita niya. Masaya pa nga siya dahil hindi ito pinapansin ng mga kasama niya kahit anak nito. Hindi niya alam kung ba't naging ganoon. Bigla si Felicity, ngunit pakiramdam niya may dinamdam ito. Gusto niyang lapitan ng bata at kamustahin, ngunit hindi niya lang magawa. Naisip niya na kapag dinalaw na lang niya ang ama at saka niya ito kakamustahin. Nakarating din ang babaeng hindi kami sinundo. Salubong kay Elvira na isang babae na pumasok siya sa loob. Rachel! Masiyang tawag niya sa dalawa at niyakap ang mga to. Nagtatampo kami dahil sabi mo susunduin mo kami. Pero anong nangyari? Irap na sabi ni Rachel na ikinangiwi ni Elvira. Nasa sala sila ngayon at wala doon ang mommy niya pati ang anak. Sigurado siya na naglilinis na ng katawan ng mga to at naghahanda sa pagtulog. Anong oras na rin kasi? Nakapag-dinner na nga siya dahil kumain din siya sa kinainan nila Johannes. Nabili ko ang gusto mo. Biglang angat ni Elvira sa isang supot na kinalaki ng mata ni Cara sa tuwa. Wow! You're the best talaga, Elvira. Tuwang sabi nito at niyakap pa siya. Hoy, galit tayo dapat sa kanya kasi nga hindi tayo sinundo, diba? Reklamong sabi ni Rachel sa kaibigan. Bahala ka dyan. Basta ako kakain na. Bati na tayo, Elvira. Thumbs up na sabi pa ni Cara na kinangiti ni Elvira sa kaibigan. Madali talagang utuin ng kaibigan niyang si Cara basta pagkain. Kaya hindi nagtatagal ang tampo nito sa kanya dahil pagkain ang pinagtatapat niya dito. Hi, okay. Bati na rin tayo. Ako na lang mag-isa Sukong sabi ni Rachel na kinatawa ni Elvira at ibinigay ang binili niya para dito. Habang kumakain ng dalawa, tahimik lang si Elvira habang pinapanood sila. Ngunit kahit ganun at lumilipad ang isip niya dahil ang nasa kanyang isip ay ang anak. Hoy Elvira! Nagulat siya nang batuhin siya ni Rachel ng karton na lalagyan ng pagkain nila. Kanina ka pa namin kinakausap Ano bang iniisip mo tulala ka dyan? Tanong nito na kinairap niya dahil masakit ang bato nito ng karton. Wala naman. Naisip ko lang anak kong si John. Nakita ko kasi siya kanina
Biglang nabilaukan ng dalawa dahil sa sinabi niya, kaya natawa si Elvira nang unahang uminom ang dalawa. Mabutit kadarating pa lang ng tubig nila at nakainom agad sila. Nakita mo na sa John? Sabay na sabi ng dalawa na makainom sila at tumango si Elvira. He's beautiful just like Hans. Giting sabi ni Elvira at bumalik sa kanyang mukha ng anak na nakangiti. Hindi niya yun makakalimutan. Nagkatingin na naman si Rachel at Cara dahil doon. So, anong balak mo? Tanong ni Rachel na kinaseryoso ni Elvira. Hindi lang ang anak ko ang nakita ko dahil kasama niyang ama niya, si Felicity at si Patricia. Wait, who is Felicity? Tanong ni Cara na kinangiti naman agad ni Elvira dahil naalala na naman niya ang magandang bata na yon. Anak ni Ate Patricia. Ang galing nga kamukhang kamukha ng kambal. Siyempre, half-sister ni Hans at Johnny. Mukhang malakas ang dugo ng ex-husband mo Natatawang sabi ni Cara na kinasimangot naman ni Elvira. Basta tungkol kay Hans talaga napapasimangot siya, lalo pat di magandang memory niya sa ex-husband. Kailangan sabihin yon? Napataas ng kamay si Cara dahil doon. Naalala niya na inis nga pala ang kaibigan nila kay Johannes. Chill lang, masyado kang high blood Wait, napatingin sila kay Rachel na magsalita ito. Sabi mo kamukhang kamukha ng kambal. Pati ba ang mata nito? Tanong nito na kinaisip naman ni Elvira at maya-maya napatango. Napasinghap si Rachel dahil doon. Ano nakakagulat doon? Taas ang kilay na sabi ni Cara. Ano ba kayo? Ines na sabi ni Rachel. Sinong nakakaalam na hindi mo tunay na ina ang stepmom mo tapos di mo tunay na kapatid si Patricia? Napakunot ang noon ni Elvira dahil doon. Wala. Ang alam ng lahat silang magulang ko. Tanging ang matagal na maid lang sa bahay ay nakakaalam ng totoo dahil nga ayaw ng dading pag-usapan ng family namin. That's it. Yun ang sagot. Biglang sabi ni Rachel, ngunit di pa rin yun gets ng dalawa. Nagkatinginan pa si Elvira at Cara at nagkibit balikat. Parang ewan naman. Hindi mo kapatid si Patricia, so paanong kapareho ng mata mo ang anak niya? Gayong walang dugo mo o ng papa mo ang dumadaloy kay Felicity na anak niya? Oh my God! Bulalas na sabi ni Cara at this time na gets na niya na ito. Hindi kaya siya ang bunso sa triplets? Agad na napailing si Elvira sa sinabi ni Cara. Huwag yun naman akong paasahin. Matagal nang nanahimik ang bunso ko. Naiiyak na sabi ni Elvira. Pero Elvira, nagsasabi lang kami ng totoo. Paanong makukuha ni Felicity ang mata mo gayong hindi mo siya anak? Think about it. Mas lalong napailing si Elvira at nagsimula ng tumulong luha niya. Nahawakan kong anak ko. Wala na siyang buhay nung araw na yon. Nabuhat ko siya na wala ng buhay. Putol-putol na sabi ni Elvira kung kaya't lumapit si Cara dito para hagodin ang likuran ng kaibigan. Elvira, di ba nagawa ka nga iset up ng Ate Patricia mo na may nangyari sa inyo ni Johannes? Paano pa kaya na nagawa niyang kunin ng isa sa anak mo at palitan ng ibang sanggol na walang buhay? Ang sabi mo, hindi mo nakita kung nilabas ang triplets dahil na rin may tabing ng kortina sa tiyan mo. Unti-unti, napapaniwala si Elvira sa sinasabi ng mga kaibigan niya. May punto ang lahat ng yon at posible na mangyari ang bagay na yon. Posible na anak ko si Felicity? Tanong ni Elvira na kinatango ng dalawa. Di alam ni Elvira pero ang saya ng puso niya dahil doon. Siguro dahil kahit 2 araw pa lang silang nagkikita ni Felicity, magaan na ang loob niya dito. Mabait na bata si Felicity at nakikita niyang meron tong magandang relasyon sa anak niya. Sa isiping to ang kanyang bunso natutuwa. Mag-iimbestiga tayo? Tuwang sabi ni Elvira na ikinatango ng dalawa. Ang hindi nila alam narinig yan lahat ni John. Ayon sa lola niya naroon na ang ina kaya bababa sana siya para kausapin at kamustahin. Ngunit sakto ang topic ng mga to tungkol sa kapatid niyang si Felicity, kaya hindi siya nagpakita sa mga to. Kung nagulat ang ina niya, mas nagulat siya. Ngayon naiintindihan na niya. Malamang na yun din ang iniisip ng daddy niya dahil ang alam nila, tunay na kapatid ni Elvira si Patricia. Bakit nga ba hindi ko agad naisip yon? Sermon ni John sa kanyang sarili at tumakbo papunta sa kanyang kwarto. Sinubukan niyang tawagan ang kambal niya ngunit dito sumasagot. Mukhang tulog na kaya't wala na siyang magawa. Hayaan na lang muna niya ito hanggang dumating ang ina at magpanggap na wala siyang alam. Kailangan niyang umisip ng paraan para malaman ang totoo. Tama ang pakiramdam niya na buhay ang bunso nilang kambal ni Hans. Naiiyak siya sa isiping yun pero di pa siya sigurado.
Ang isiping turing na kapatid niya si Felicity at hindi lang yon. Anak din siya ng mommy niya at tumatalon ng puso niya sa tuwa. Kailangan niyang alamin ang totoo sa lalong madaling panahon. Dumating na ang resulta ng pinapaimbestigahan ni Elvira tungkol sa kanyang pagkamatay. Magkakasama sila ni Cara at Rachel na inalaman yon. Alam na rin ng anak at mommy niya tungkol sa pagkakakita niya kay John na siyang si Hans talaga. 3 days ago pa yon at ngayon meron na silang plano para simulan ang multo ng kahapon ni Patricia. Hindi natin malalaman agad ang sagot kung hindi natin ipapa-DNA si Felicity. Sabi ni Cara na ikinatango naman nila. Ako ang bahala doon. Kukuha ko ng DNA sample niya. Pwede ng buhok, diba? Tanong ni Elvira na kinatango naman ni Cara. Pwedeng-pwede. Sa oras lang na malaman ko na anak mo si Felicity, kakalbuhin ko yan si Patricia. Ines na dagdag nito. Ako rin. Tutulungan pa kita, Cara. Napailing si Elvira sa sinabi ng kanyang mga kaibigan. Excited na siyang makita muli si Felicity dahil ngayon na lang ulit siya pupunta sa bahay nila. Tinext niya muna si Felicity kung pwede ba siyang pumunta doon. Maya-maya pa nag-reply to sa kanya. Nag-reply na siya. Tuwang sabi niya na kinatingin sa kanya ng dalawa at agad lumapit para makitingin. Aalis po si Mamita mamayang 2 p.m. Pwede ka pong pumunta dito, Tita Elvira. Miss ko na rin po kayo. Napangiti na malaki si Elvira dahil sa sinabi ni Felicity sa text. Ang sweet naman ni Felicity. Gusto ko rin siyang ma-meet, sabi ni Rachel. Ako din. Sayang at di kamukha ni Elvira pero it's okay. Kamukha naman ng kambal kaya sure ako maganda siya. Nawala ang ngiti sa labi ni Elvira dahil sa sinabi niyo ni Cara. Di pa sila sigurado kung anak niya ba talaga si Felicity. Paano kung di totoo? Di umasa lang siya at masasaktan na naman. Matagal na lang tinanggap na wala ng kanyang bunsong babae. Ngunit ngayon umaasa na naman siya at malaki ang posibilidad na walang katotohanan ng lahat. Bakit ka lumungkot, Elvira? Alalang tanong ni Rachel na kinayuko niya. Kapag napatunayan natin na hindi siyang bunso ko, masasaktan na naman ako. Magluluksa na naman ako sa pagkawala ng panghuli sa triplets ko. Nagkatinginan sina Rachel at Cara dahil doon. Hinagod nila ang likuran ni Elvira na kalimutan na iyon para kahit papano gumaan ang loob nito. Di na mahalaga kung di totoo basta't gusto niya lang makasigurado dahil kung totoo nga hindi niya mapapatawad ang kapatid na si Patricia. Sisiguraduhin niyang maipapakulong niya ito. Hayaan na muna natin yan. Meron pa tayong isang plano bago ko umalis, diba? Tanong ni Elvira na kinatango ng dalawa. Finally! May party din akong pupuntahan dito sa Pilipinas. Tuwang sabi ni Lara na siyang party girl sa kanila. Hindi party ang pinunta natin doon kundi paghihigante. Singit ni Rachel na kinairap ni Cara. I know, pero we can still flirt, no? Ipapakita ko kay Patricia na maling taong ginabinangga niya dahil resba kami ni Elvira. Ang tinutukoy ng dalawa ang party na magaganap 2 days from now. Yon ay masquerade party ni Patricia dahil yon ay kanyang kaarawan. Yes, December din ang birthday nito dahil nauna lang to sa kanya ng ilang araw. Napangisi si Elvira dahil nai-imagine niya na ang mukha ni Patricia oras na makita siya nito doon. Paninindigan niya ang pinalabas nito na siya ay matagal ng patay. Kumilos na tayo, girls. Siguradong magiging masaya to. Katatanggap lang ni Elvira ng text mula kay Felicity na maaari na siyang pumasok sa subdivision. Dahil na rin lihim lang pagpunta ni Elvira sa kanilang bahay, kinakailangan talaga hindi sila mahuli ng mga kasama nila. Mabuti na lang tuwing hapon umaalis ang kanyang stepmom kaya nakakataka sila. Si Patricia naman wala dahil na rin bukas na ang party nito para sa kanyang birthday kaya busy. Nang masiguro ni Elvira wala na nga ang mga katulong sa sala, dali-dali siyang umakyat sa taas kung saan nandun si Felicity at ang kanyang daddy. Hi, Dad! Nakangiti niyang body dito. How are you, anak? Ngayon ka na lang ulit dumalaw. Ngiting tanong ni Robert sa kanyang anak. Sorry, Daddy, may inasikaso lang po ako. Tsaka dumating din po kasi mga kaibigan ko kaya di ako makaalis ng bahay. Wow, that's good. Masaya akong dinalaw ka ng mga kaibigan mo, anak. Nagkwentuhan pa sila sandali ng kanyang ama hanggang magpaalam tong matutulog muna dahil na rin sa pagod. Nang masiguro ni Elvira na tulog na ang ama, nilapitan niya si Felicity para na rin magawa ang kanyang plano. Hi Felicity, gusto mo ba ipitan kita? Meron kasi akong nalamang bagong hairstyle. Gusto ko sana subukan sa'yo kung ayos lang.
Napatigil si Felicity sa panonood ng TV dahil sa sinabi niyo ni Elvira. Nag-isip pa sandali kung papayag siya dahil inaalala nito ang biglaang pagdating ng kanyang mamita. Sige po, Tita Elvira. Ngiting sabi nito na siyang kinalaki ng ngiti ni Elvira. Andito po yung suklay oh. Sabi ni Felicity at tatayo sana para kunin ang suklay sa kwarto nila ng mommy niya pero agad din siyang pinigilan ni Elvira. No need na, little girl. Meron akong dalang suklay. Malinis naman to. Sabay pakita niya ng bagong brush na binili sa mall. Pumayag naman si Felicity at doon na nagsimula si Elvira na ipitan si Felicity. Ang totoo niyan, marami talagang alam na hairstyle si Elvira dahil na rin mahilig siyang mag-ayos ng sarili. Ang ginawa niya, flower crown style na tirintas. At dahil gamay na gamay ni Elvira yon ay mabilis na itong natapos at agad tinago ang suklay na merong buhok ni Felicity. Wow! Tita Elvira, ang galing niyo pong magtirintas. Manghang sabi ni Felicity dahil yun ang unang beses na naipitan siya ng ganon. Di kasi marunong ang mommy niya. Kahit anong style sa buhok, basta isang ipit lang ayos na. Kaya karaniwan nakalugay lang buhok niya. Mabuti naman at nagustuhan mo. Ngiting sagot ni Elvira habang nakatingin sa refleksyon nilang dalawa sa salamin. Nagulat siya sa sunod na ginawa ni Felicity dahil sa sobrang tuwa nito niyakap niya si Elvira ng sobrang higpit. Di alam ni Elvira ang kanyang gagawin. Siguro kung di niya naisip na maaaring ito ang kanyang bunsong anak, gagantihan niya agad ng yakap ang bata. Ang kaso hindi dahil malaki ang posibilidad na ito ang kanyang namayapang anak. Felicity, may tanong ako sa iyo. Agad humiwalay si Felicity sa yakap kay Elvira at tinignan to. Tanungin mo lang po ako, tita, sasagutin po kita. Malaking ngiti ang sabi nito. Sandaling natigilan si Elvira dahil doon. Kamukhang kamukha to ng kanyang anak na si Hans, ngunit agad na ring ipinilig ang kanyang ulo para sagutin to. Wala naman. Gusto ko lang malaman kung maayos naman ba ang trato sa ng mommy mo. Unti-unti nawala ang ngiti sa labi ni Felicity. Naisip niyang mommy niyang dahilan kung ba't sila nagkahiwalay ng kanyang daddy. In short, inagaw ng ina niya ang asawa nito. Malamang isipin nito ang ganong bagay tungkol sa kanyang ina dahil nga nakagawa to ng di magandang bagay sa kanya. Maayos naman po, Tita Elvira. Huwag po kayo mag-alala. Tutulungan ko kayo ni Daddy na magkabalikan. Ha? Teka, mali ang pagkakaintindi mo, little girl. Gulat na sabi ni Elvira na maintindihan niya ang ibig nitong sabihin. Ngunit agad siyang napabuntong hininga na maisip niya na malamang iniisip itong siyang dahilan kung ba't sila nagkahiwalay ni Johannes kahit ang totoo hindi naman talaga. Felicity, iniisip mo bang ikaw ang dahilan kung ba't kami nagkahiwalay ng daddy mo? Napayo ko si Felicity. Felicity, listen to me. Seryosong sabi nito na kinatingin ni Felicity sa babae. Kung hiwalay man kami ng daddy mo ngayon, walang problema. Matagal na kaming hiwalay kaya wala na sa akin yon. Isa pa, masay na ako ngayon kahit hindi na kami magkakabalikan ng daddy mo, okay? Almost same lang din sila na sinabi ni John sa kanya, ngunit di pa rin mawala sa isip ni Felicity ang bagay na yon. Kaya kahit hindi, tumango siya kay Elvira para hindi na to makahalata. Basta buo ang desisyon niyang tutulungan niya na magkabalikan ang ama at ang tita Elvira niya. Nagpaalam din si Elvira kay Felicity matapos yon dahil na rin pabalik na ang kanyang stepmom. Na makapasok siya sa loob ng kotse, agad niyang kinuha ang cellphone, tinext si Lara at Rachel. Success! Yun lang ang kanyang sinabi at malaking ngiti sa labi. Pinatay ang cellphone pagkatapos pinandar ang kotse niya. Kadarating lang ni Angelo sa kanilang bahay nang mapansin ang kotseng papalabas ng kanilang subdivision. Agad niyang nahinto ang kotse na saglit na mukhaan na nakasakay sa loob ng sasakyan. Elvira? Gulat na sabi niya at nilingon yon ngunit nagtuloy-tuloy lang to sa pag-andar. Agad bumilis ang tibok ng kanyang puso. Napahigpit ang kapit sa kanyang manibela. Tama nga sinabi sa kanya ng anak na si Patricia. Nakauwi na si Elvira sa Pilipinas. Muli, nanlaki na naman ang mata nito nang meron siyang maalala, ang kanyang asawa. Dahil doon, dali-dali siyang umuwi sa kanilang bahay at nang may paradang sasakyan, mabilis pumasok sa loob. Felicity! Felicity! Tawag sa kanyang apo ngunit walang sumasagot. Agad ding lumitaw ang katulong nila na nagulat sa pagsigaw ng kanilang amo. Madam, may problema po ba? Tarantang tanong ng siyang pinakamatanda sa lahat ng katulong na naroon. Naninilbihan na to sa kanila matagal na at di pa ito ang asawa ng kanyang among lalaki. Meron bang nakapasok ditong ibang tao na hindi ko alam? Galit na sigaw niya ngunit agad ding umiling ang matanda.
Naku, wala ho, madam. Hindi ho kami nagpapapasok ng kung sino-sino lang. Hindi kung sino. Si Elvira. Natigilan ang matanda nang marinig ang pangalan na yon matapos sa mahabang panahon. Si Elvira po? Oo, nakita ko siyang lumabas ng subdivision. Ines na sigaw nitong muli. Madam, simula na magkaasawang alaga ko, hindi ko na siya nakitang muli. Huling kita ko sa kanya, 6 na taon na nakakalipas. Dahil walang nakuhang sagot si Angelo, iniwan niyang matanda sa baba. Dali-daling umakyat sa taas. Kung walang alam ang matanda, malamang ang apo niya. Ngunit syempre naisip niya rin na napaka-imposible nun dahil bata pang apo niya at walang alam sa mundo. Felicity! Nagulat pa si Felicity at ang mamito niya nang bigla siyang dumating at sumigaw. Meron ka bang pinapapasok dito nang hindi ko alam? Napakurap si Felicity dahil sa sinabi ng kanyang mamita at kinabahan. Ngunit di niya agad yon pinahalata dahil natatakot siya na mabisto nito. Wala po. Ano pong sinasabi ninyo? Maang-maangan niyang tanong. Anong wala? Nakita ko si Elvira kanina palabas ng subdivision. Galit na sigaw nito na kinaatras ni Felicity. Di niya alam ano ang sasabihin dahil alam niyang tama ang nakita nito, lalo na't kakaalis lang ng kanyang tita Elvira. Kung susubukan pa niyang magsinungaling, baka kung ano na ang masabi niya dito hanggang dumating sa puntong umamin siya. Madaldal pa naman si Felicity. Kapag naglilihim, maaari mong malaman ng totoo basta't daldalin mo lamang ito. At syempre ayaw niyang mangyari yun kahit nang naisip niya, umiyak na lamang. Nagsasabi po ako ng totoo. Natigilan si Angelo dahil sa biglang pag-iyak ng apo niya. Narealize niya masyado siyang nagmataas ng boses at siguradong natakot ang bata sa kanya. Kahit naman alam niya na hindi niya to tunay na apo, malapit ang loob niya kay Felicity. Mabait na bata kasi to at lahat ng sabihin niya dito sinusunod nito. Kaya nga malayo siyang nakakaalis dahil sa apo niya para lang kitain ng kanyang pangalawang lalaki. Tama, meron siyang ibang lalaki na hindi na nagagawang paligayahin siya ni Robert sa kama. Hush, tahan na apo ko. Sorry kung nasigawan ka ni Mamita. Naniniwala na ako sa'yo. Sabay yakap niya rito at hagod sa likuran ng bata. Si Felicity naman napangiti, lalo na magtagpo ang mata nila ng kanyang mamito. Kinindatan pa niya to at muling nagpanggap na umiiyak. Si Robert naman nakahinga na maluwag na magawang makalusot ng kanyang apo. Ang akala nga niya sasaktan ni Angelo ang apo niya. Kung sakali, baka napaagang pag-amin niyang nakakapagsalita na siya. Hindi pa yon ang tamang oras. Naghihintay siya ng tamang panahon para maibunyag ang lahat ng kasamaan ng ugali ng tinuring niyang pamilya. Ano kaya ang magiging resulta ng gagawing test ni Elvira kay Felicity? Ang bata na kaya ang anak niyang inakalang patay na? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.